Ngayon sa nakuha tanan nga motindog, kay base niya makatulog mo ba? 1 John 5 para na blood circulation. Kamarag mga alas 12:30 sa man karon. 1 John chapter 5, 1 verse. Number 14. Ato ning dunganan sa pagbasa. Nakita na, amen? Okay, ready? Verse number 14, dungan. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. May God bless His holy word. Ambota. Dear Lord God, thank you Ginoo sa imong pulong iniha kabuntagon among gibasa. Ako nagapray kanimo Lord sa ilo ami sa tanan nga kalapasan, mga butang nga among nahimo nga wa ka malipay sa ilo kami o Dios. Aron Ginoo nga makaduol kami sa imong trono sa grasya nga may kaisog o kini nga mga pagampo imong Ginoo nga paminawon. Ablihi ang among kasing-kasing, huna-huna ang among salabutan nga masabtan namo Ginoo ang imong pulong sa simple nga pamaagi. Ang imong pulong amahan din ini matugkad sa ordinaryo namo nga huna-huna apan nagaampo kami Lord. Ngaymo kami hatagan og salabutan nga masabtan sa simple nga pamaagi. Gamitan mo alagad pagsaysay ni amahan. Lord, ang akong kaalam limitado, ang akong kahibalo kulang. Apan Ginoo nangayo kami kanimo nga imong hatagan og kaalam ang Ginoo sa pagsabot sa imong mga pulong. Panalangin matagusa nga makadungog niini mahimo kini nga pagbadlong pagmatuto og labaw sa tanan panalangin sa among kinabuhi. Ginitugyan pasalamatan ug law man nga madawat pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik sa atong lingkuranan. Nadinhi sa 1 John chapter 5 verse number 14. Ingon pa sa pulong sa Dios, and this is the confidence. Ug kini mao ang sa Bisaya pa ning word nga confidence, kumpiyansa. Natay kumpiyansa. Kini mao ang atong kumpiyansa. Unsa man ang atong kumpiyansa? Nga kung kita ang atong kumpiyansa diha kaniya kang Hesus. Nga kung kita mangayo og bisan unsa nga butang sumala sa iyang kabubuton siya maminaw kanato. Amen. Naday tay kumpiyansa sa atong Ginoo. Nga kung mangayo ta bisan unsang butang basta kay sumala sa iyang pagbuot. Ingon sa pulong sa Dios maminaw siya kanato. Sa ato pa kung na atong gipangayo dili pagbuot sa Dios, dili sab siya maminaw. Pero kung ang atong gipangayo sumala sa iyang will, ingon sa pulong sa Dios siya nagapaminaw kanato. Karon nga buntag ang mensahe nga itong pagkatunan is about confidence. Sa Bisaya pa, sa kainang confidence sa Bisaya, kumpiyansa. Ang word nga confidence o kumpiyansa, the quality or state of being certain. Usa kini siya kakalidad. Ang kumpiyansa, usa kini siya kakahimtang sa usa ka tawo nga sigurado. Nakatisting na ba mo sa inyong kinabuhi nga moingon ka nga sigurado gyud ko. 100% sure gyud ko. Unya imong na found out later nga ang imong confidence nga 100% sayop day. Ay, abigod na akong mulusot akong numero. Kumpiyansa kay ko. Mao gito pero di man di ay mao. So natay confidence, pero kini tong confidence usahay atong kumpiyansa masipyat. Sunod nga meaning sa confidence, a relation of trust and intimacy to someone. Usa kini siya ka relasyon. Ang kumpiyansa, usa kini siya kapag salig intimacy sa usa ka tawo. Kana bitaw, salig gyud ko aning tawhana. Salig gyud ko na kailag gyud ko ani niya. Bisag balik taron pang kalibutan, kailag gyud ko aning tawhana. Ug makasalig ko ani niya. So mo na siya ang confidence. Mo na siya ang buti pasabot sa kumpiyansa. Ang iyang mga synonyms usa ka gitawag nga kasiguruhan. Kay kasiguruhan. Certainty. Kanang certain gyud ka ba? Nga sure gyud ka, conviction, kumbiktado gyud ka. Doubtless, walay pagduha-duha. Sure gyud. And then sa pagyud sureness na kay kasiguruhan.
So muna siya ang confidence. Dili sa kalibutan, daghan ta og pwede butangan sa atong kumpiyansa. Amen? But before ta mubutang sa atong kumpiyansa, basahon sa natong pulong sa Dios unsa iyang gisulti. Psalms 118, verse number 8. By the way, ang Psalms 118, verse number 8, mao ni siya ang center verse sa Bible. Mao ni siya ang pinakatunga-tunga nga bersikulo gikan Genesis paingon Revelation. Ang tunga-tunga gyud nga bersikulo Psalms 118 verse 8. Mao ni siya ang pinaka-center nga verse sa Biblia. Sige, unsa gisulti? Kita tanan. Ready? Dungan, basa. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Ingon sa Biblia, mas maayo nga mosalig sa Dios kaysa mobutang og kumpiyansa sa tao. Diretso pagkaistorya, di gyud ay taangay magkumpiyansa og tao. Kinsa nga tao? Bisan kinsa nga tao. Di gyud taangay magkumpiyansa. Pwede ka mosalig. Ayaw lang gyud og kumpiyansa. Dili ako nagsulti ani ha. Ang Biblia nagingon, di gyud maayo nga mobutang og kumpiyansa sa tao. Verse 9. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Mas maayo nga mosalig sa Ginoo kaysa mobutang og kumpiyansa sa mga prinsesa. Ayaw mo og kumpiyansa sa tao. Bana, ayaw pagkumpiyansa sa imong asawa. Asawa, ayaw kumpiyansa sa imong bana. Dili ako'y nagsulti ini. Ang Biblia nag-ingon, mas maayo nga mosalig sa Dios kaysa mobutang og kumpiyansa sa tao. Kay ang tao di ay di gyud ka kumpiyansahan. Nganong dili man ka kumpiyansahan ang tao? Tungod kay ang tao makasasala. Ingon sa Biblia, na tao kita diha sa sala. Ingon sa pulong sa Dios, naapata sa gitawag nga old nature. Samtang nagpuyo pa kita ining atong lawas, makasala gyud ta. Ingon sa pulong sa Ginoo dito, di ta magkumpiyansa sa tao. Kinsa man nga tao? Una sa tanan ay magkumpiyansa ni pastor. Tao man si pastor. Gawas lang di na tao si pastor. Kaya pwede mo magkumpiyansa. Pero ingon sa Biblia, dili magkumpiyansa sa tao. Sultihan mo nako, daghan kayong mga Kristohano na disappointed. Tungod kay grabe ilang pagsalig sa ilang pastor. Grabe ilang kumpiyansa sa ilang pastor. Pero ingon sa Biblia, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Di gyud magkumpiyansa sa tao. Kinsa nga tao imong mahuna-hunaan? Pinakasuod nimo imong best friend. Ayaw kumpiyansa. Bisan kinsa nga tao ingon sa pulong sa Dios, di gyud angay magbutang og kumpiyansa sa tao. Tungod kay sa atong pagkaunod nun dautan gyud ta. Mismo si Pablo, ingon pa ni Pablo, ang butang nga gusto nako buhaton, di nako mabuhat. Ang maayo nga akong gitinguha, nga akong buhaton, di nako mabuhat. Ang butang nga di nako gusto buhaton, mao hinuon ang akong mabuhat. Di siya gusto mohimog sala, pero dito hinuon siya nagpadulong sa sala. Ingon sa Biblia, di gyud ta magkumpiyansa sa tao. Amen? Bisan kinsa. Ingon sa pulong sa Dios. Dili ako'y nagsulti ini. Ang pulong sa Dios nag-ingon. Bisan pag imong igsoon, bisan pag imong best friend, bisan pag imong ginikanan, pila ka anak na disappointed sa ilang ginikanan, o pila ka ginikanan na disappointed sila sa ilang anak. Kay kumpiyansa kayo sila. Pila ka buok inahan, gikawatan sa ilang anak. Ay lagi mong kumpiyansa ingon sa pulong sa Dios. Tingalin ay bana, gikawatan sa asawa. O na asawa, gikawag kwarta siyang bana. Ingon sa Biblia, di gyud ta magkumpiyansa. Wala mo nako gi-discourage nga dili mo salig sa matag usa.
Hinoon gipahimangnuan ta sa pulong sa Dios nga dili magkumpiyansa. Bisan kang kinsa. Di mo magkumpiyansa sa pastor, di mo magkumpiyansa sa asawa ni pastor, di mo magkumpiyansa sa membro sa simbahan. Kay din sa simbahan, daghag na pandol din Di gyud magkumpiyansa. Ayaw pagkumpiyansa kay kauban sa simbahan, nangutang sa akong putangon, ayaw kumpiyansa. Kung mahimo, pangutahan na sa ni pastor, nangutang si Kwan sa ko ba? Kay base nakabalo na si pastor sa iyang kinaya. Oh, well, wala gid mo nako gi-discourage siya. Sa bisan unsang butang na manghulam og butang, ayaw kumpiyansa. Muhulam sa motor, ayaw kumpiyansa. Di gyud ingon sa pulong sa Dios. Di gyud magkumpiyansa. Tanaw na to sa Micah chapter 7 verse 5. Nganong di man ta magkumpiyansa sa tao? Micah 7:5. Unsa day ingon sa pulong sa Dios? Jonah, Micah. Micah 7:5. Sige, dungan. Ready? Basa. Trust ye not in a friend. Put ye not confidence in a guide. Keep the doors of thy mouth from her that lieth in thy bosom. Ingon sa Biblia, ayaw salig sa higala. Napa kay friend? Best friend. Ingon sa Biblia, ayaw og salig sa higala. Ayaw pagkumpiyansa sa guide. Di ba? Na mga tourist guide. Sir, dito sir. O, kani sir. Anita dito. Ingon sa Biblia. Kasi ingon sa Biblia, ayaw kumpiyansa. Put no confidence in a guide. Keep the doors of thy mouth from her that lieth in thy bosom. Bisan paganing ka nang gahigda sa imong tiyan, itakom imong bakbak. Ayaw patakang istorya, ayaw kumpiyansa. Kinsa man nagahigda sa imong tiyan? Imong asawa? Imong anak? Ingon sa Biblia, ayaw kumpiyansa nang gahigda sa imong tiyan. Mismo imong anak. Ayaw kumpiyansa, dili ako nagsulti ini. Ang pulong sa Dios na pahinumdom na to. Kaya basig kumpiyansa ra kaita ba? Narabay mga investment karon daghan kayo, nagkatag-katag, bisan asa. Ingon sa Biblia, ayaw kumpiyansa. Nindot kayong pasalig. Pasalig ba imo ha? Nindot kayong mga pasalig. Nindot kayong interest. Tatagan kag kwarta. Tatagan kag yuta. Unsa pa ihatag? Ihatag lang tanan. Pero pasalig ra na. Ingon sa Biblia, ayaw kumpiyansa. Another verse. Philippians 3:3. Philippians chapter 3, verse number 3. Magwali kog kumpiyansa. Pero una sa tanan, pahimangnoon mga ko nga, ayaw yung kumpiyansa. Philippians chapter 3, verse number 3. The Bible says, Galatians, Ephesians, Philippians 3, verse 3. For we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Ingon pa ni Paul, si Paul nag-ingon ani sa mga Kristohanon nga tuwa sa Pilipay, kami mga circumcision. Kinsa ni sila? Mga Hudiyo. Kami mga Hudiyo nagasimba sa Dios diha sa Espiritu og nagkalipay dinha kang Kristo Jesus apan wala mubutang og kumpiyansa sa unod. Flesh. Ayaw yung kumpiyansa mismo sa imong kaugalingon. Now, i-explain nako nganong di ta magkumpiyansa kang bisan kinsa. Ayaw mo kumpiyansa bisan kang kinsa sa imong amigo, sa imong inahan, sa imong lulo, sa imong lula, sa imong barkada, sa maigsuon, best friend, sa imong pastor, yung sa Biblia, ayaw kumpiyansa. Ngano man, unsa may hinungdan? Nakatesting na ba mo? Nga mismo ang imong kaugalingon, imong nalimbungan? Na-deceive ni mo imong kaugalingon ba? Nga mingon ka nga, musimba yung kaugma. Giingnan ni mo imong kaugalingon ha, simba kaugma. Pagkabuntag na mo, simba ko karon. Buntag, Domingo, mo simba ko karon. Na found out ni mo, pagka alas 9, uy, wag ko kasimba. Kabalo mo, sana? Gilimbungan ni mo imo ang kaugalingon.
Dili manggani ta makasalig sa atong kaugalingon. Ang ubang tao na hinon mosalig na to. Ingon sa Biblia, mas maayo nga mosalig ka sa Dios. Amen? Kaysa mobutang ta og kumpiyansa sa isig ka tao. Wa gyoy tao nga angay nato kumpiyansahan. Di gyud ta magkumpiyansa ingon sa pulong sa Dios. Di gyud. Gyud dinhi sa flesh, di gyud ta magkumpiyansa. Nganuman mga balaan nga tao dinhi sa Biblia si David, igitawag siya sa pulong sa Dios, a man after God's own heart. Ang tao nga pinakasuod sa Dios. Amen? A man after God's own heart. Pero kay kumpiyansa man kay si David. Panahon sa gubat, wa man siya muuban. Naglakaw-lakaw siya dito sa atop. Nakakita siya og babae. Kumpiyansa lagi. Ingon sa Biblia, di gyud mag kumpiyansa. Di gyud kumpiyansa. Ayaw gyud salig sa imong kaugalingon. Mismo ang imong kaugalingon, ayaw pagsalig. Kay napata sa unod, og makasala gyud ta. Karon nga buntag, asa nato ibutang ang atong kumpiyansa? Di ka makasalig, di ka ayaw kumpiyansa sa tao, ayaw kumpiyansa sa princess, ayaw kumpiyansa sa guide, ayaw kumpiyansa sa flesh. Asa man ay nato, pastor, ibutang ang atong confidence. Okay? Tanaw na to sa pulong sa Dios, duha ra ka butang. Duha ra ka butang angay ibutang ang atong kumpiyansa. Una, Proverbs chapter 3. Itong basahon sa pulong sa Dios. Verse number 26. Proverbs 3 verse 26. Atong dunganan. Ready? Proverbs chapter 3 verse 26. Ready? Basa. For the Lord shall be thy confidence and shall keep thy foot from being taken. Ingon sa Biblia, kay ang Ginoo mao ang atong kumpiyansa. Amen? Kinsa ang atong kumpiyansa? Ginoo. Duha ka butang. Una, na ato ra gyung mabutang ang atong kumpiyansa. Makakumpiyansa rataan nila. Kinsa man ni? Una, ang Ginoo. Amen? Pwede ta mo kumpiyansa sa Ginoo. Ingon sa pulong sa Dios, the Lord shall be thy confidence. Ginoo ra ay. Pwede ta mo butang sa atong kumpiyansa. Dili gyud sa tao. Dili gyud sa atong higala. Di gyud ta magkumpiyansa sa atong silingan. Di gyud ta magkumpiyansa sa atong igsuon. Bisan pag ginikanan, bisan pag dugo sa dugo. Ingon sa Biblia, ayaw gyud kumpiyansa. Apan, asa ta mo butang sa atong kumpiyansa? Sa Ginoo. Kana imong amigo din na karon imong katupad niya, smile smile, ay kumpiyansa. Ay dili. Dira ba gyud ako nagsulti ani? Ingon sa pulong sa Dios. Ingon sa Biblia sa may kabisan pag kanang gahigda sa imong tiyan. Kinsa man nagahigda sa imong tiyan da karon? Sinika, ingon sa Biblia, Ma'am Nick, Ma'am Nick Mablay. Ayaw kumpiyansa ni Nika, gamay-gamay lang na, pero ayaw kumpiyansa. Di gyud ta angay magkumpiyansa. Bisan bata, ayaw kumpiyansahay ang bata. Ayaw gyud. Kumpiyansa ka ang tanawon na niya, pastor, kabalo ko, mga kuan ra na, kasalig ko na, ayaw kumpiyansa. Amen? Nagunit na yung mga anak sa cellphone, kaya nagsalig ka, kumpiyansa ra ka, karton sa itanawon na pastor, mga binata nga sa leader, itanawon na pastor, apa ningon sa Biblia? Ayaw kumpiyansa. Mujikas na? Ayaw kumpiyansa. Gcash na inyong anak. Tingalan na ka, harot na yung kwarta sa Gcash. Gipasa na ito sa uban. Ayaw kumpiyansa. Ingon sa pulong sa Dios. Apan Kristohanon nindot, kay pwede ra ta mo kumpiyansa sa atong Ginoo. Amen? Sa atong manluluwas, si Ginoong Hesukristo, didto nato ibutang ang atong kumpiyansa. Ayaw sa tao, kay wa gyoy ka kumpiyansahan diri sa kalibutan. Iyon sa pulong sa Dios, adunay nagsulob og susama sa karnero apan sa sulod unsa siya? Lubo. Mukaon siyang karnero. Bisan dinhi sa simbahan, mismo ang pulong sa Dios nagaingon, dili tanan nagatawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa akong gingharian.
Ayaw kumpiyansa. Nagasimba man ko, makaadto na kog langit. Dili ang pagsimba, makaadto na kog langit. Di bisan ang pagbinuotan o pagpabautismo. Makaadto lang tag langit. Kung kita adunay tinuod nga relasyon kang Ginoong Kristo. Amen? Naginulsol ka sa mong sala, mituo ka kaniya, o gimo siyang gidawat ng imong manluluwas. Mao kana ang relasyon diya kang Ginoong Kristo. Ayaw gyud og kumpiyansa. Ang atong kumpiyansa ibutang nato didto sa atong Ginoo. 14 verse 26, Proverbs 14 verse 26, ang Ginoo ra gyud ang atong butangan sa atong kumpiyansa. In the fear of the Lord is strong confidence. Kristohanon diha sa pagkahadlok sa Dios, lig-on nga kumpiyansa, and His children shall have a place of refuge. Dako kaayo ang impact sa atong confidence kung atong ibutang didto sa atong Ginoo, kay ingon sa pulong sa Dios, sa pagkahadlok sa Dios, lig-on nga kumpiyansa. Kung ikaw mahinadlokon sa Dios, pwede ra dayta mo butang og kumpiyansa sa tao nga mahinadlokon sa Dios. Amen? Pero kung nakita nimo kanang tawhana way Dios, kanang tawhana di mahinadlokon sa Dios, ay yung kumpiyansa. Ang tao nga pwede nimo butang kumpiyansa sa tao nga mahinadlokon sa Dios. In the fear of the Lord is strong confidence, and His children shall have a place of refuge. Kristohanon, niining kalibutan, di gyud ta makabutang sa atong kumpiyansa. Sa bangko, ayaw kumpiyansa. Pwede ang imong kwarta mawala din ha. Education, ayaw kumpiyansa, ka-edukado ka, tingali mo yung ka, lawyer man ko. Ayaw kumpiyansa. Bisan lawyer, nailad sa kapa. Kapa-kapa, oy. Hurot. Daghag nailad sa kapa. Metamax, bago pa to, mga doktor, apil-apil pog Metamax. Mga graduhan sila. Kumpiyansa man kayo, kay makakita, makakita, ay salamat, thank you Metamax. Withdraw na po siya, patbigan ng kwarta. Maintais po ka, napoy ng apil. Kay nagsalig sila. Kumpiyansa sila. Kay legit. Pero di ay, wala na karon. Mga igsuon taon ako, nang apil sa digsuon sa akong asawa, may apil sa giing na ayaw. Wa mo mitagam sa kapa? Dili kay legit ni. Di na lang po ka mamugos. Sige, kamo. Basta kagiing na mo. Karon, asa na si Metamax? Mitagam na. Nawala. Ako igsuon. Dako ilang gibutang. Kailan sa negosyo? Karon, nawala na si Metamax. Muna, Kristohanon, di gyud ta mo butang og kumpiyansa sa tao aning kalibutan. Education nato, attainment nato, tingali graduhan ka, tingali may kag trabaho, tingali dako kag sweldo. Apanihon sa pulong sa Dios ayaw kumpiyansa. Kay si Job dato, si Job sapian, usa lang kapilok sa iyang mata, hurot ang tanan. Kanang imong trabaho karon, kanang imong attainment karon, kanang imong sweldo karon, basin usa ra kapilok sa imong mata, wala na. Kundi ka nakasaligan sa Dios. Mana ayaw yung kumpiyansa. Didto gyud sa Ginoo salig. Amen? Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon. Ayaw pagsalig sa imong kabray. Ayaw pagsalig sa imong iniskwelahan. Ayaw pagsalig sa imong kagwapa. Ayaw pagsalig sa imong kagwapo, sa imong abilidad. Salig ra gyud sa Ginoo. Amen? Kay kun di gay ta mo salig sa Ginoo, wa gyud tay nahot. Wa gyud. Didto ra gyud sa Ginoo makasalig. Ang uban magsalig kay kusgan, kay bright. Ang uban magsalig kay naigatabang, na Amerikano. Pag kanindot ni mo salig kag Amerikano, naagi kwarta. Pagkawala sa Amerikano, nagbitay sa usa ka lanot. Mas maayo gyud nga sa Ginoo mo salig. Amen? Salig gyud sa Ginoo. Kay kung mo salig ta sa tao, ma-disappointed gyud ta. Og daghan na ang time nga mismo ikaw sa imong kaugalingon na disappointed ka kaning salig kag mayor, kaning salig kag kapitan, kaning salig kag congressman. Ingon sa Biblia, ayaw gyud salig sa tao. Kaya wa gyud kasaligan nga tao ini kalibutan. Ginoo ra gyud ang angay nga atong butangan sa atong pagsalig ug kumpiyansa. Amen? Muna mga Kristohanon, diha ra gyud atong kumpiyansa, diha ra gyud sa atong Ginoo.
1 John 3:21. 1 John chapter 3 verse 21. Grabe ito na mo pasalig sa mga hatagan ta kag suporta, tabangan ta ka. Ako'y bahala sa kani. Ako'y bahala pagpa-eskwela. Ako'y bahala ng tuition. Mayroon na permero, ikadua, ikatulo. Layo na yun sa katuig. Mawala na ng pasalig. Higo ra na mo pasalig. Di na makalahutay. Pero diha sa Ginoo, ang atong kumpiyansa, di gyud ta magmahay. 1 John 3:21. Beloved, if our heart condemn us not, then we have confidence toward God. Amen? Ang atong kumpiyansa tuara gyud sa atong Ginoo. Dili gyud dinhi sa kalibutan. Dili gyud kang bisan kinsa. Kay wa gyoy angay kakumpiyansahan diri sa kalibutan. Ginoo ra gyud ang atong kasaligan. Siya ra gyud ang butngan nato sa atong confidence. Kay kung mubutang ta og confidence sa tao, ma-fail gyud ta, ma-disappoint gyud ta, magmahay gyud ta, og timan-i nga wa gyoy mahay nga mag-una. Ulahi gyud nang mahay, pagkasayang pero humana. Una nga ang kumpiyansa o pagsalig diha ra gyud kang Ginoong Kristo. Kay diha sa atong Ginoo, di gyud ta ma-disappoint. Amen? Diha sa atong Ginoo, di gyud ka magmahay. Kay kasaligan gyud ang atong Ginoo. Ikaduha nga butang nga pwede ibutang nato ang atong kumpiyansa o pagsalig. Una sa Ginoo, ikaduha. Matthew 24:35. Memorize siguro ninyo? Matthew chapter 24, verse number 35. Sige, atong basahon. Ready? Matthew 24, verse 35. Dungan, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Ikaduha. Na pwede ta mo salig o pwede nga ibutang ang atong kumpiyansa diha sa iyang pulong. Amen? Kining pulong sa Dios, makasalig ta o makabutang tag kumpiyansa. Amen? Ang Biblia, ang pulong sa Dios. Aside sa Ginoo sa iyang pulong, ayaw gyud kumpiyansa. Sa pastor, ayaw kumpiyansa. Sa membro sa simbahan, ayaw kumpiyansa. Sa imong higala, ayaw kumpiyansa. Tungod kay ang tao, ang pwede ra nga butngan sa atong pagsalig og kumpiyansa, ang Ginoo ra og ang iyang pulong. Ingon sa Biblia, ang langit ug ang yuta mawala. Apan ang akong pulong magpabilin. Amen? Ang akong pulong di gyud ni mawala. Ingon sa pulong sa Dios, walay tinukod niini nga kalibutan nga dili pagalumpagon. Ang pinakataas nga building sa Dubai, lumpag na. Ingon sa Biblia, tanan nga naa nining kalibutan sa libro sa Timothy, pagasunugon. Way mabilin, sunog yun ni tanan. Pansultihan mo na ako, ang mabilin ra gyud ang pulong ra gyud sa Dios. Langit ug yuta mawala, ang bulan mahulog, bituon mahulog, ang adlaw mahulog, itambog na ngadto sa linaw nga kalayo. Apan sultihan ta ka, magpabilin ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios, ang iyang saad, di ba? Nasa itong gawit? Magapabilin. Pagkanindot, pulong sa Dios ang magpabilin. Ang saad sa tao mapakyas, ang saad sa tao mawala, apan ang pulong sa Dios o ang saad sa Dios magpabilin ug matuman kini. Una nga dinhi ra gyud ta sa pulong sa Dios makasalig ug makabutang sa atong kumpiyansa. Psalms 119 verse 140. Psalms 119 verse 140. The Bible says, behold, I have longed after thy precepts. Quicken me in thy righteousness. This is David talking
I have long. Ingon pa niya, naglong ko, nagtinguha ko sa imong pulong. Nagtinguha ka ba sa pulong sa Dios? Nindot gyud nga atong itinguha ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios kay magpabilin gayud kini og matuman gayud kini og kasaligan gayud ang pulong sa Dios. Nganong kasaligan man? Dinhi sa pulong sa Dios walay binuang diri. Amen. Katarong ra gyud ang naa dinhi. Tudluan ka sa pagkinabuhi sa kinabuhi nga matarong. Kung tulibagbag ka, tuliron ka sa pulong sa Dios. Walay binuang diri. Gawas lang ikaw buangon ka. Nay binuang sa imo, pero bisan pag buangon ka kung tugutan imong pulong sa Dios, bisag buangon ka matulid ka. Si Pablo bitaw buangon man to. Gipangdakop niyang Kristohanon, iyang pamprison, panglatuson niya. Pero kay naaman ang pulong sa Dios, natulid ba si Pablo. Amen? Nahimo siyang apostolis. Busa kining pulong sa Dios kasaligan nato ni, amen? Ug dinhi angay ibutang nato atong kumpiyansa. Atong mga anak bisag unsaon natong disiplina, di gyud ta makatulid ana. Gamit ang pulong sa Dios pagtulid. Amen? Bisag unsaon natong bunal. Isud gayo. Basahi og pulong sa Dios. Kada buntag Proverbs basahi. Mga ginikanan, amahan, inahan. Basahan nato atong anak sa pulong sa Dios. Matulid sila ni. Epektibo kaayo ni nga gamit pagdisiplina. Gisalikway na ni karon sa mga eskwelahan. Public school, private school, gisalikway na nila ang pulong sa Dios. Apan tan-awa ang mga katuigan na ang pulong sa Dios napa sa eskwelahan. During 1990s na ang Biblia sa eskwelahan. Nindot pa kay batasan ang mga estudyante. Karon nga wa na Biblia ang eskwelahan. Nakita na ba ninyong kalainan? Daot na kayo ang kinabuhi sa mga batanon. Rebuildi na. Ang estudyante karon mo patay nagmaestra. Sa una, ang maestra mo patay estudyante. Testing, sukol-sukol ug maestra. Pat yun kasi maestra. Kulata. Pero karon ay estudyante donggabon niyang maestra. Di ka kadungog na 1980s. Nga estudyante dunggab og maestra. Pero kadungog ka maestra. Ni undang ang estudyante sa eskwela kay di kagwanta ka maldita kayo maestra. Pero karon ang maestra minaldita ay patulfo. Kay wa na may pulong sa Dios. Wa na proper discipline. Ana Kristohanon kining pulong sa Dios. Kasaligan nato ni. Kung dinhi nato ibutan tong kumpiyansa. Kung na problema ka sa imong anak, basahi sa pulong sa Ginoo. Kada buntag basahi Proverbs. Before matulog basahi sa Proverbs. Garantiya nako matulid ug matarong ang kinabuhi anak. Basahi kanunay sa pulong sa Dios. Mao ni ang atong gikinahanglan. Kini nga iglesia wa ni pulos kung walay Biblia dire. Magunsa man ta dinhi. Panalitan mga saba ako sa inyo. Mayo ka sa pastor mga saba maguwang ko manggon niya. Pero karon bisan pa kung saan mo og kasaba, di ka mo makiglali sa ko kay naman sa Biblia. Wa pa ko nataw, wa pa ka mataw na naman yung Biblia. Amen. Mao man ni ang atong authority, mao ni ang hatag kanatong katungod ug mao gid ni ang pulong sa Dios. Ani Kristohanon, pagkanindot nga nay pulong sa Dios. Tanawa ng mga kinabuhi nga walay pulong sa Dios. Daot, guba, pamilya, bulag, anak, tulo ka buk amahan, tulo ka buk inahan. Kaya wa may pulong sa Dios. Pero kung natay pulong sa Dios, punungan gyud nato atong pamilya. Amen. Di gyud ni nato biyaan kay ako ning pamilya dugo nako ni. Mga anak nako ni. Pahalagon sa kalisod magginamos man ta dinhi. Mulaho tay ta kay ato ning pamilya. Mga Kristohanon gikinahanglan gyud nato ang pulong sa Dios. Mo na mga Kristohanon, palihog lang. Hatagan nato ni og bili ang Biblia. Kinsa dinhi sa inyo walay Biblia? Napay Biblia dinhi available oh? Nya, basin ka mo na Biblia niya, inyo ra pong ginabilin. Di gina ninyo magamit. Di gina mapuslan. Gamiton gyud. Parehas sagud na sa espada. Unsaon man imong espada kung di nimo gamiton? Wa gyud nay pulos. Nay kawatan mo yung ka. Sige, sulod. Nakoy pusil din niya. Yung pusil ka, layo ra nimo. Oh, nakoy pusil oh. Kawatan pa mo kuha atong pusil. Una yun, pa kasi mong pusil.
Una nga Kristohanon, pulong sa Dios dako gyud katabang, dako gyud kahimuan sa atong kinabuhi. Kasaligan gyud nato ni. Dire na gyud nato ibutang atong kumpiyansa. Joshua 1:8, this book of the law shalt not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Sa sunod. Joshua 1:8, sorry, Judges. Joshua 1:8. Talaga ako quote, basta nasaag na ko. Joshua 1:8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Kung imo bitaw ning i-meditate day and night, kabalo ka unsay mahitabo? Judges na, sir. Nanalay. Okay, kung i-meditate nato ni day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way what? Prosperous. Gusto mo mahimong prosperous? Amen. Dili ang pag-prosper, dili ni base sa imong pagpaningkamot. Ang pag-prosper, base kini kung giunsa nimo paghatag og bili ang pulong sa Dios. Ingon sa Biblia, pamalandungan ni unsa? Adlaw o gabi. Mahurot na lang ng imong paningkamot, di gyud ka mag-prosper kung imong isalikway ang pulong sa Dios. Gusto ta mag-prosper kini, padikit gyud ta, paduol gyud ta, pilit gyud ta dinhi sa pulong sa Dios. Thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Di gyud ko mahadlok mo encourage ninyo nga buhaton ninyo. Singi gani ninyo. Kita gyud ninyo ang panalangin sa Dios. Wa gyud binuang ani ba? Tinuod gyud ning gisulti sa pulong sa Dios. Pamalandungi adlaw o gabi. Ingon sa Biblia, kung imo nang buhaton, mag-prosper gyud ka, and then thou shalt have good success. Kining Biblia walay tikas ani, amen. Walay limbong ani. Pure words. Psalms 12:6. Pure words, purified 7 times. Ang tao dinhi nga bisyoso, taong palahubog, sugarol, palakiro, basta na ipulong sa Dios, nagay kabaguhan. Amen. Bisag unsa pa kabuutan sa tao, kung walay pulong sa Dios, nagapoy binuang. Una, pulong sa Dios ang atong gikinahanglan. Ang tikasan, mahimong tarong. Tanaw si Mateo, tikasan kayo, tax collector. Pero sa diyang nahimong disipulo ni Kristo, di man natarong si Mateo. Giuli niya ang iyahang tikas. Giuli niya. Ang buhis ngayang gisingil nga gidubli ng sa Biblia iyahang giuli sa mga tao ngayang gitikasan. Wala pa ko nakadungog og Kristohanon nga tikasan. Sa diyang nahimo siyang Kristohanon iyang gibayaran ang iyang gitikas. Pero pwede na ito na buhaton. Amen? Kung nanikas man ta sa una, ako itong gitikasan sa kuwan sa una, ako itong bayaran. Ano ba? Pulong sa Dios sa gyud ang makahimo. Di gyud ko kahimo ani sa imong kinabuhi. Si Pastor James, di gyud makabago nimo. Pulong ra gyud sa Ginoo ang mohatag natong kabaguhan. Limbungan, bakakon. Pulong sa Dios sa gyud ang makausab nato. Sa atong kinabuhi, sa atong pagkadautan, sa imong edad karon, wa gyud koy katungod nga mosulti nimo kay maguwang pa kanako. O tingali, wa koy katungod nga mosulti nimo kay di ta kadugo. Apan pasalamat ta kay pulong sa Dios nga nagsulti nato. Amen. Naro na nimong maminaw ka o dili. Naro na nimong buhaton man nimo o dili. Pero garantiya kung imong buhaton ng pulong sa Dios, makita gyud ang tinud nga kabaguhan sa atong kinabuhi. Amen. Mara man gid atong kasaligan, ano may lain? Ang Dios o ang iyang pulong. Aside ani, wala na. Simbahan, kining simbahan. Di ninyo kasaligan, ato palang ani daan, bungbong parang musalig mo ani. Amakan ra. Ano musalig man mo ani? Wa gyud. Pero pasalamat ta kay bisag amakan ang atong bungbong kay tinuod nga Ginoo ang atong gialagad. Una nga makasalig ta. Bisan si Pastor James in town, inyong pastor, grade 5 ray naabot nga grado. Pero makasalig ta kay naipulong sa Dios. Amen? Kung walay pulong sa Dios, may manghawa na lang mo din magunsa mo din Unsa ra si Pastor James, unsa ra may grado ana? Galatians 5:10. Tanaw na to ni. Katapusan nga bersikulo. Galatians 5:10. Ingon sa Biblia,
I have confidence in you through the Lord. Karon, si Paul, na siya kumpiyansa sa mga tao o Kristohanon sa Galatia. Ingon pa niya na ako'y kumpiyansa din ninyo. Pinagi kang kinsa? Pinagi sa Ginoo. Kristohanon, pwede rin mo kumpiyansa sa tao. Basta kanang tawhana na ay Ginoo. Pero kung tao nga walay Ginoo, ay yung kumpiyansa. Pero sa gihapon, bisa nagyapoy tao nga naay Ginoo nga di gihapon ka kumpiyansahan. Bisag naay Ginoo, di gihapon ka kumpiyansahan. Pero si Paul, maingon siya, ingon pa niya, I have confidence in you through the Lord. Na ako'y kumpiyansa ninyo tungod sa Ginoo. Kung ako'y Ginoo, ay yun mong kumpiyansa. Kamupod, kung amoy Ginoo, di ko mo kumpiyansa ninyo. Salamat ang anay Ginoo. Amen? Og diha kang Ginoo sa Kristo, kitang tanan, nahimo tang magsuon. Kay anak man ta sa Ginoo. So diha sa magsuon, kay igsuon man ta, kabalo kita sa itong igsuon sa iyang kinaiya, kabalo ta sa iyang batasan, kay igsuon god. Igsuon din ha kang Kristo. O na, mga igsuon sa pagtuo, duha ra gyud ang pwede masaligan o mabutngan sa atong kumpiyansa. Ang Ginoo o ang iyang pulong pwede sa tao adunay Ginoo o pulong sa Dios. Makasalig ka o makakumpiyansa. May God bless His holy word. Let's pray. Dalaygon gamhanan maon na mo nga mahan. Salamat sa imong mga pulong. Lord, niini nga kalibutan, nagpuyo nami sa dautan kaayo nga kalibutan, sa panahon Ginoo nga di na gyud masaligan si bisan kinsa, ang among igsuon, among silingan, best friend, kadugo, di na gyud masaligan. Apan pasalamat kami o Dios, nga naa ka ug ang imong pulong nga among masaligan ug mabutngan sa kumpiyansa. Pasalamat mi Ginoo sa mga igsoon sa pagtuo nga tungod kanimo ug sa imong mga pulong pwede mi mosalig ug mo kumpiyansa ngadto kanila. Akong ginapray Lord nga kini nga iglesia imong panalanginan ang mga membro mahimo pa nga lig-on ang pagsalig sa matag usa. Mahimo pa Ginoo nga ang matag usa ka Kristohanon sa King James Bible Baptist Church Ginoo imong panalanginan ug mosalig kami sa matag usa tungod kanimo. Bless kini nga pulong tuop sa matag usa namo kasing-kasing sa pangalan ni Jesus. Amen. Akong gangyon tanan sa pagtindog, awiton nato tong ang pulong sa Dios. God's word and promise. God's word and promise. Ang pulong sa Dios matinumanon. Okay, asa naman to? Enjoy. Kasi ang play ni Faith, Joy. Ang pulong sa Diyos. Sa kapela, walay piano. Ready? Ang pulong sa Diyos, matinumanon, nagapadayon, way kapakyasan, bisan maguob ang kalibutan, matumanang sadya. Ang pulong sa Diyos, ang iyang saat, may kining tanan, amen, bisan mahulog kadituonan, ang pulong sa Diyos saligan. Number 2, sa takna nga pagsulayon og ang paglaom daw nagkahanaw og kaugmaon kahadlukan sa Dios ligonon kita. Ang pulong sa Dios ang iyang saad may katumanan kining tanan bisan hulog kabituonan ang pulong sa Dios saligan. Verse 3, nagapadi
makapabilin ang sa Diyos na sa kalisdanan, bisan sa takna, sa kamat, yun sa Diyos lipayon kita. Ang pulong sa Diyos ang iyang saad, manan kining tanan, bisan hulog kabitunan. Diyos sa number 4, ang saad sa Diyos may katumanan, nagapabilin sa gihapon ang purong unya maangkon kay iyanig gisaad. Amen. Ang pulong sa Diyos iyang saad may nan kining tanan, bisan hulog kabituonan. Diyos sa ligan. Amen. Let's pray. O Diyos, nga labing gamhanan, Ginoo, salamat sa imong mga pulong. Salamat, Ginoo, sa imong bugtong anak nga imong kininggihatag aron Ginoo pagtubos kanamo. O Dios, wa na milain nga kasaligan. Ikaw lamang og ang imong mga pulong, posible usab Ginoo ang tawo nga adunay Dios. Salamat sa imong pagpahimangno. Daghang panahon na disappoint, napakyas og nagmahay kami kay gibutang namo ang among pagsalig sa tawo. Apan salamat Lord karon nga adlaw nga imo kaming gipahimangnuan nga ikaw ra gyud og ang imong pulong og ang tawo nga pwede namo saligan kining tawo nga adunay Dios og pulong nimo sa iyang kinabuhi. I-bless kini nga pulong magpabilin sa among kasing-kasing. I-bless Ginoo ang mga Kristohanon nga namuhat nini nga buluhaton amahan. Ang panalangin among pangayoon nga kanimo amahan ang trabaho, negosyo ug mga panginabuhian o Dios. Kung wala ang imong tabang, walay pulos ang among paningkamot amahan. Nahimo lamang Ginoo nga mapuslanon kini kay imo kaming gikaluy-an. Lord, hatagi og pabor ang mga Kristohanon. Kaluy ang among trabaho, panginabuhian ug mga negosyo o Dios. Ang panalangin ibubo nining tanan. Ikaw ra gyud ang tulubdan niini o Dios, busa kini among pangayoon kanimo. Uban sa paglaom nga amo kining madawat pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Maayong udto sa tanan. Maayong paniudto. Kar, ito. Jom.